Mula sa mga leader tulad ni Benjamin Netanyahu na binabantayan ng mabuti ng Shin Bet hanggang sa mga personalidad tulad ng Sultan ng Brunei na si Hassan al-Bolkiah na umaasa sa kilalang unidad ng reserba ng Gurkha para sa kanyang proteksyon, ang mga pinakamaimpluwensyang individual sa planeta ay patuloy na nahaharap sa mga banta. Naisip mo na ba kung ano ang kailangan upang matiyak ang seguridad ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Kung gayon, hindi mo na kailangang magtanong pa. Samahan mo kami habang inilalantad namin ang listahan ng mga pinakaprotektadong presidente sa mundo at tuklasin ang iba't ibang antas ng seguridad na pumapaligid sa kanila. At ano pa ba ang mas magandang paraan upang magsimula kundi sa ating kilalang tao sa South Korea, si Pangulong Yoon Suk Yeol. Pagdating sa mga prominenteng leader sa pandaigdigang entablado, ang Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol ay tiyak na isang pangalan na dapat bigyang pansin. Siya ay nanumpa sa tungkulin noong Mayo 2022 matapos ang isang mahigpit na tagumpay sa eleksyon na dala ang reputasyon bilang isang matapang at determinado na tagausig na hinarap ang korupsyon na parang isang superhero na lumalaban sa malawakang krimen. Gayunpaman, walang malaking leader ang nag-iisa, lalo na kapag may dala siyang malaking target sa kanyang likuran tulad ni Yoon Suk Yeol. Dito papasok ang Presidential Security Service o PSS. Habang ang Secret Service ng Estados Unidos ay madalas na nakakakuha ng atensyon pagdating sa pandaigdigang seguridad, kung tatawid ka sa dagat ng hapon, marahil hindi ganon kabilis. Makikita mo ang South Korea na ipinapakita ang sarili nitong lakas sa seguridad sa pamamagitan ng Presidential Security Service o PSS. Hinango mula sa American Secret Service, ang PSS ay gumagana ng may disente at dedikasyon na nararapat sa mas detalyadong pagsusuri. Ang mga ahente ng PSS ay mga elite, masusing pinili mula sa pinakamahuhusay na hanay ng pulisya at militar ng bansa. Sa pamamagitan ng masinsinang pagsasanay at state-of-the-art na kagamitan, handa silang harapin ang anumang banta mula sa internasyonal hanggang sa mga gulo sa loob ng bansa. Bukod dito, ang Presidential Convoy ay isang kahanga-hangang tanawin na binubuo ng mga armored na sasakyan at SUV na may pinakabagong teknolohiya sa seguridad. Ang mga sasakyang ito ay idinisenyo upang makatiis kahit sa pinakamatinding atake na tinitiyak ang proteksyon ng Pangulo habang naglalakbay. At ang Blue House, ang opisyal na tirahan ng Pangulo, ay isang tunay na kuta na may maraming antas ng seguridad at regular na mga simulation upang maghanda para sa anumang pangyayari mula sa mga teroristang atake hanggang sa mga natural na kalamidad. Habang si Pangulong Yoon ay nakatuon sa pamumuno sa South Korea, tinitiyak ng PSS na gagawin niya ito ng may ganap na seguridad, nananatiling hindi halata, ngunit laging handang kumilos kung kinakailangan. Sa kaso ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Israel, ang Shin Bet, ang panloob na serbisyo ng seguridad ng bansa, ang nangunguna sa pagprotekta sa kanyang integridad. Bilang pangunahing ahensya ng seguridad ng Israel, ang Shin Bet ang responsable sa pagtiyak sa seguridad ni punong ministro Netanyahu, ng kanyang pamilya at ng iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Upang matupad ang misyong ito, gumagamit ang Shin Bet ng kombinasyon ng mga advanced na taktika tulad ng cutting-edge na surveillance, koleksyon ng intelihensya, mahigpit na mga protokol ng seguridad at mga ahenteng dalubhasa sa kontra-espionage. Ang kanilang arsenal ay binubuo ng mga submachine gun, precision rifle at mga elite na armas. Kabilang sa mga paboritong baril ng mga ahente ng Shin Bet ang mga kilalang modelo tulad ng Glock 17 at Sig Sauer P226 na pinili dahil sa kanilang katumpakan at pagiging maaasahan sa mga sitwasyon ng maikling distansya. Bukod dito, ang mga ahenteng responsable sa proteksyon ni Netanyahu ay lubos na sanay, may advanced na pagsasanay sa close combat, precision shooting at tactical operations. Ang mga profesional na ito ay tunay na dalubhasa sa seguridad, maraming kakayahan at mahusay, handang harapin ang anumang hamon. Sa makatuwid, kung may nag-iisip na magdulot ng problema, mabuting tandaan na ang mga ahenteng ito ay may mga kakayahan na kahit ang pinakamahuhusay na bayani ay maaaring humanga. Ngunit hindi nagtatapos dito ang proteksyon. Ang punong ministro ay mayroong
mayroong isang fleet ng mga high-tech na sasakyan. Ang fleet na ito ay binubuo ng mga armored na sasakyan at SUV na espesyal na idinisenyo upang labanan ang mga atake. Ang mga sasakyang ito ay nilagyan ng mga cutting-edge na feature ng seguridad tulad ng bulletproof na bintana, reinforced na pinto at advanced na sistema ng komunikasyon. At paano naman si Hassan al-Bolkiah, ang Sultan ng Brunei? Siya ay lumulutang sa yaman. Sa isang tinatayang net worth na higit sa 13 bilyon, si Sultan Hassan al-Bolkiah ay isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Natural, hinihingi niya ang isang scheme ng seguridad na sumasalamin sa kanyang malaking personalidad. Pagkatapos ng lahat, kung ako ay nalulunod sa mga ilog ng pera tulad niya, tiyak na gugustuhin ko ang isang pangkat ng proteksyon na binubuo ng mga superhero. At sa isang paraan, iyon mismo ang mayroon ang Sultan ng Brunei. Well, marahil hindi sila literal na mga superhero, ngunit isang bagay na napakalapit, ang Gurkha Reserve Unit o GRU. Ang GRU ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang hindi matitinag na disiplina, hindi matitinag na katapatan at pambihirang kakayahan sa labanan. Sa madaling salita, sila ang perpektong mga bodyguard para sa sinumang may bilyon-bilyon na kailangang protektahan. Kilala bilang ang Praetorian Guard, ang pangkat na ito na binubuo ng mga dating Gurkhas sa ilalim ng pamumuno ng mga retiradong British commander ay hindi lamang limitado sa pagprotekta sa palasyo. Sila rin ay gumaganap bilang isang lihim na espesyal na puwersa na direktang nagpapatakbo sa ilalim ng mga utos ng sultan. Ang Gurkha Reserve Unit ng Brunei ay nilagyan ng iba't ibang armas na idinisenyo upang matiyak ang pinakamataas na seguridad ng pinuno. Kabilang sa mga tradisyonal na armas ng mga Gurkha ay ang kukri, isang baluktot na kutsilyo na bantog sa kahusayan nito sa malapit na labanan. Bukod dito, gumagamit sila ng mga modernong baril tulad ng mga assault rifle, pistola at precision rifle na may kakayahang harapin ang anumang uri ng banta. Sa madaling salita, pinagsasama ng GRU ang Nepalese martial mastery sa kontemporaryong militar na teknolohiya na bumubuo ng isang kumpletong sistema ng proteksyon para sa Sultan ng Brunei, Narendra Modi, India. Sa India, ang punong ministro na si Narendra Modi ay may SPG, isang pangkat ng mga espesyalista sa seguridad na ganap na nakatuon sa kanyang proteksyon. Sila ang kumakatawan sa elite unit ng bodyguard ng bansa na responsable para sa pagtiyak sa seguridad ng punong ministro. Ang Special Protection Group na kilala bilang SPG ay malawak na kinikilala bilang pamantayan ng kahusayan sa seguridad sa buong bansa na lalong nakikilala sa paraan ng pamamahala nito sa konboyo ng punong ministro. Ang SPG ay nagkoordinasyon sa paggalaw ng punong ministro kasama ang isang fleet ng mga marangyang at blindadong sasakyan. Kabilang dito ang mga Mercedes Maybachs, blindadong BMWs at Range Rovers na pawang nilagyan ng pinakamodernong mga kagamitan sa seguridad upang matiyak ang proteksyon ni PM Modi. Ang mga sasakyang ito ay, sa esensya, mga marangyang bunker na may gulong. Ganito kinikilala ang mga sasakyan ng konboyo. Nag-aalok sila ng proteksyong VR-10, isa sa pinakamataas na antas ng seguridad na makukuha sa merkado. Ibig sabihin, kaya nilang labanan ang malawak na hanay ng mga banta mula sa pagpapaputok ng mga light armas hanggang sa mga pagsabog na katumbas ng 15 kilo ng TNT. Olaf Scholz, Alemanya. Si Olaf Scholz, ang Chancellor ng Alemanya, ay hindi naglalakbay ng walang proteksyon. Siya ay umaasa sa makapangyarihang Federal Bureau of Criminal Investigation na tinatawag ding Bundeskriminalamt o BKA na responsable sa kanyang seguridad. Sila ay bumubuo ng isang espesyalisadong koponan ng mga profesional sa larangan ng seguridad na nilagyan ng cutting-edge na teknolohiya at ang kagalingang katangian ng Alemanya handang neutralisahin ang anumang banta na nakatuon sa kanyang VIP. Sa kanyang mga paglalakbay, ang konboyo ng Chancellor ng Alemanya ay kadalasang kasama ang iba't ibang mga sasakyan na dinisenyo upang magbigay ng pinakamataas na seguridad at kahusayan. Kabilang dito ang mga high-performance na sedan tulad ng Audi A8, Mercedes-Benz Klase S o BMW Serie 7 na pawang nilagyan ng mga advanced na sistema ng seguridad at komunikasyon. Ang BKA ay gumagamit din ng malawak na hanay ng mga armas at kagamitan
upang protektahan ang Chancellor ng Alemanya. Ang mga ahente ng BKA ay armado ng mga pistola tulad ng Heckler & Koch o Sig Sauer para sa agarang depensibong paggamit kung kinakailangan. Gumagamit din sila ng mga submachine gun tulad ng Heckler & Koch MP5 o MP7 upang masiguro ang proteksyon sa mga masisikip na espasyo. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang SGF na tinatawag na Sentro ng Sitwasyon na nagsisilbing pangunahing sentro ng Tactical Operations Center. Sa lugar na ito, ang bawat aspeto na may kaugnayan sa seguridad ng Chancellor ay maingat na inoorganisa at isinasagawa. Ang BKA ay hindi nag-ooperate ng mag-isa sa kanyang mga responsibilidad sa proteksyon. Ito ay nagpapanatili ng malapit na koordinasyon sa iba pang mga institusyon tulad ng unipormadong federal na pulisya at mga pulisya ng estado na bumubuo ng isang komplikado at pinagsama-samang network ng seguridad. Ang pakikipagtulungan na ito ay lumalawak din sa mga internasyonal na organisasyon na lumalaban sa krimen tulad ng Europol at Interpol na tinitiyak na ang proteksyon ng Chancellor ay isang pangako na may pandaigdigang saklaw. Si Haring Mohammed VI, Morocco. Alamin pa tungkol kay Mohammed VI, hindi lamang siya isang monarko kundi isa ring maimpluwensyang negosyante. Ang mga pagtatantya ng kanyang yaman ay nasa pagitan ng $2.1 bilyong at mahigit $8.2 bilyong. Kapag mayroon kang ganoong kapangyarihan at kayamanan, ang seguridad ay hindi napapailalim sa negosasyon. Kaya naman siya ay mayroong Moroccan Royal Guard, isang pangkat ng elite na mga tagapagbantay na mahigpit na pinili upang matiyak na si Mohammed at kanyang pamilyang royal ay palaging protektado. Ang kasaysayan ng prestihiyosong unit na ito ay nagmula pa noong 1699 sa panahon ng paghahari ni Sultan Alawi Moulay Ismail. Noong panahong iyon, itinatag ang Abid al-Bukhari, isang militar na corps na binubuo ng mga aliping itim na inorganisa sa mga permanenteng unit ng infantry at cavalry. Ang mga lalaking ito ay kilala bilang Black Guard, isang pangalan na sumasalamin sa kulay ng kanilang balat. Sila ay napili mula sa mga Haratin, isang komunidad ng mga itim na nagmula sa timog ng Morocco at Sub-Saharan Africa, pati na rin sa iba pang mga itim na grupo sa rehiyon. Ang Black Guard, sa paglipas ng panahon, ay naging nucleus na nagbigay daan sa kasalukuyang Royal Guard ng Morocco. Ang kasamahan ng hari ng Morocco ay kapansin-pansin din mula sa mga high-end na sedans tulad ng Mercedes-Benz S-Class hanggang sa mga sopistikadong modelo ng BMW 7 Series. Tinitiyak ng Royal Guard na ang kanyang kamahalan ay naglalakbay ng may pinakamataas na seguridad at kaginhawahan. Gayunpaman, kung kinakailangan, ang kanilang arsenal ay may kasamang malawak na hanay ng mga armas tulad ng SAR-21, M16A2, FNFL, AK-47 at M4A1. Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Ang Nigeria, isa sa mga pinakamaimpluwensyang bansa sa Afrika, ay nangangailangan ng isang matatag na sistema ng seguridad para sa kanyang pamumuno. Kaya inilalagay ni Pangulong Bola Ahmed Tinubu ang kanyang proteksyon sa State Security Service, SSS, na tinatawag ding Department of State Services o DSS. Ang ahensyang ito ang pangunahing depensa ng bansa laban sa mga panloob na banta. Itinatag noong Hunyo 1986 matapos ang pagbuwag sa National Security Organization. Ang DSS ay itinatag upang palakasin ang istruktura ng intelihensya ng Nigeria. Tungkol sa kanilang armamento, binibigyan ng ahensya ang kanyang mga ahente ng iba't ibang uri ng baril upang epektibong harapin ang posibleng mga panganib sa Pangulo. Bukod dito, ang DSS ay gumagana sa ilalim ng isang balabal ng diskresyon na may impormasyon tungkol sa mga miyembro nito at taunang budget na pinananatiling lihim na direktang naguulat sa gabinete ng Pangulo. Ang kanilang punong tanggapan na kilala sa kolokyal na tawag na Yellow House ay isang kuta na matatagpuan sa kabisera ng Abuja na kumakatawan sa mahalagang papel ng ahensya sa pambansang seguridad. Ang kasamahan ni Pangulong Tinubu ay isa ring hiwalay na pagtatanghal na binubuo ng mga state-of-the-art na sasakyan na handang ihatid siya ng may estilo at pinakamataas na seguridad. Sa unahan ng grupo, kadalasan ay may mga mabibigat na armored na sasakyan tulad ng armored SUV Lexus na nagbibigay ng pambihirang proteksyon laban sa anumang posibleng banta. Ang sasakyan
sasakyang ito ay nilagyan ng mga advanced na teknolohiya ng seguridad tulad ng bulletproof na mga bintana at reinforced na baluti na tinitiyak ang proteksyon ng Pangulo sa anumang sitwasyon. Abdel Fattah el-Sisi, Ehipto. Si Abdel Fattah Said Hussein Khalil el-Sisi ay nagsisilbing Pangulo ng Ehipto mula noong 2014. Ang Republican Guard ng Ehipto, isang elite na division ng pambansang hukbo, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa seguridad ng bansa na responsable sa pagprotekta kay Pangulong el-Sisi at sa mga estratehikong pasilidad ng gobyerno. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong el-Sisi, ang Guard ay patuloy na nakatuon sa pagtatanggol ng mga interes ng seguridad ng bansa. Isa sa mga pinaka-iconic na sandali na nagpakita ng kahusayan ng Republican Guard ng Ehipto ay naganap noong mga magulong pangyayari na nagmarka sa pag-akyat ni Abdel Fattah el-Sisi sa kapangyarihan. Noong 2013, ang Guard ay humarap sa pinakamalaking pagsubok nito nang ang isang military coup ay naglagay kay el-Sisi sa sentro ng political na eksena. Nang magsimula ang mga protesta at maalis sa pwesto ang dating Pangulong Mohamed Morsi, ang Republican Guard ay ipinadala sa sentro ng kaguluhan. Ang kanilang misyon ay pigilan ang mga demonstrasyon at siguraduhin ang kaayusan habang pinoprotektahan ng Pangulo. Ang mga pangyayaring ito ay sumubok sa Republican Guard na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga protokol ng seguridad. Ang pagganap ng Republican Guard sa panahon ng mga protesta, lalo na sa mga labanan sa kanilang punong tanggapan, ay nagpakita ng kanilang mahalagang papel sa pagtiyak sa seguridad ng Pangulo sa gitna ng kaguluhan. Sa panahon ng kudeta at sa mga sumunod na sandali, ang Egyptian Republican Guard ay gumamit ng iba't ibang armas at kagamitan upang protektahan si Pangulong el-Sisi at iba pang mahahalagang opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga kagamitang ito ang mga rifle tulad ng Heckler & Koch G3, mga baryante ng AK-47 at ang FN-F2000 na partikular na epektibo sa mga operasyon sa loob ng gusali. Emmanuel Macron, Pransya. Si Pangulong Macron, isang sentral na figura sa politika ng Pransya, ay gumaganap ng kanyang mga tungkulin bilang Pangulo na binabantayan ng isang matatag na istruktura ng seguridad. Ang grupo ng seguridad ng Pangulo ng Republika na kilala bilang GSPR ay nagsisilbing pangunahing unit na responsable sa kanyang proteksyon. Itinatag noong 1983, ang espesyal na grupong ito ay nagpapatakbo sa ilalim ng Gendarmeria Nacional at ng pambansang pulisya na gumagamit ng komprehensibong estratehiya para sa seguridad ng Pangulo. Ang GSPR ay nagbibigay sa mga miyembro nito ng isang kumpletong arsenal upang masiguro ang proteksyon ni Pangulong Macron. Kabilang sa mga armas na available ay ang mga expandable ASP baton na mainam para sa mga sitwasyon kung saan kailangan ng isang tapik sa balikat kapag may taong masyadong lumalapit sa Pangulo. Para sa personal na depensa, mayroon silang mga Glock 17 at Glock 26 pistols dahil hindi mo alam kung kailan maaaring magbago ang isang politikal na debate sa isang armadong labanan. Sa mga sitwasyon na mas malapit, gumagamit sila ng mga Heckler & Koch MP5 at Brugger & Tomet MP9 submachine guns na perpekto kapag ang diplomasya ay nagiging direktang labanan. At kapag lumala ang sitwasyon, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng mga mabibigat na armas tulad ng mga Heckler & Koch G36 assault rifles dahil walang mas nagpapahayag ng panatilihin ang distansya kay Pangulong Macron kaysa sa isang pagpapakita ng nakamamatay na lakas. Ang kagustuhan ni Pangulong Macron sa mga sasakyan ay namumukod tangi sa mga makukulay na fleet ng ibang mga leader ng mundo. Sa harap ng kanyang convoy, isang eleganteng DS7 crossback na tinta blue ang nangingibabaw bilang isang sopistikado at kahangahangang pagpipilian. Ang kanyang hilig sa mga SUV ay halata kasama ang Peugeot 5008 na bahagi rin ng kanyang fleet. Gayunpaman, ang kanyang hanay ng mga sasakyan ay iba-iba kabilang ang Renault Espace na nagpapakita ng kanyang kakayahang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga matitibay na SUV at mga istilong MPV nang hindi isinasakripisyo ang mataas na antas ng seguridad. Paul Biya, Cameroon. Si Paul Biya ay nakaupo bilang Pangulo ng Cameroon mula noong 1982 na nagpapatatag bilang isa sa mga pinakamatagal na leader sa
nakapangyarihan sa Afrika. Bagaman ang kanyang panunungkulan ay puno ng kontrobersya, ang kanyang impluensya ay nananatiling hindi mapapasubalian. Siya ay pinoprotektahan ng isang dedikadong pangkat ng mga bihasa at may karanasang bodyguard na kilala bilang Garde Presidentielle du Cameroon. Pagdating sa mobilidad, hindi nasisiyahan si Paul Biya sa mga ordinaryong sasakyan. Siya ay naglalakbay ng may estilo sa isang armored Range Rover Sentinel at kung minsan ay nagpapakita rin ng mga armored limousine. Sa halagang halos kalahating $1 milyong ang Range Rover Sentinel, malinaw na sineseryoso ng Pangulo ng Cameroon ang kanyang seguridad. Maaari mong sabihin na wala siya. Sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho, nagpapadala siya ng isang malinaw na mensahe. Huwag kang maglakas loob na lumapit. Kasunod ng konboy ni Biya, may isang kahangahangang hanay ng mga sasakyan, isang malinaw na tanda ng kanyang impluensya. Ang grupo ay binubuo ng 20 mabilis na motorsiklo, Land Cruisers at Mercedes-Benz Class S na tinitiyak ang mabilis at ligtas na paglalakbay para sa Pangulo. Bukod sa kahangahangang kagamitang ito, si Biya ay may higit sa 20 bodyguard sa lahat ng kanyang mga paglalakbay, maging pambansa o internasyonal. Ang mga dalubhasa sa seguridad na ito na lubos na sanay ay nagbibigay ng walang patig na proteksyon na nagpapatibay sa kahalagahan ng seguridad ni Biya. Sa mga hakbang sa proteksyon na napakalawak, ang presensya ni Biya ay hindi maikakaila na kapansin-pansin na tinitiyak ang kanyang seguridad at pinapanatili ang katatagan ng pamumuno ng Cameron. Luis Inacio Lula da Silva, Brazil. Ang Pangulo ng Brazil ay binabantayan ng isang lubos na handa at may karanasang unit, ang Batalyon ng Presidential Guard o BGP na tinatawag ding Batalyon Duke ng Caxias. Ang pangkat ng elite na ito na binubuo ng Brazilian Army ay tinitiyak ang proteksyon ng Pangulo at ng Palasyo ng Planalto, ang lugar kung saan niya ginaganap ang kanyang mga tungkulin. Ang BGP ay gumagamit ng isang multi-step na estratehiya sa seguridad. Ang mga ahenteng nakasuot ng formal ay nagpapanatili ng patuloy na pagbabantay habang ang isang espesyalisadong unit ng pulisya ng riot ay handa na ihiwalay ang palasyo sa panahon ng mga protesta. Ito ay nagbibigay daan sa isang proporsyonal na tugon na may mga hindi nakamamatay na kagamitan tulad ng paminta spray na ginagamit sa mas maliliit na sitwasyon at nagpapatuloy lamang sa mas matitinding hakbang kung kinakailangan. Ang BGP ay gumagamit ng isang multi-layered na sistema ng transportasyon upang matiyak ang mahusay at ligtas na paglalakbay para kay Pangulong Lula da Silva. Isang 2019 Ford Fusion Hybrid na may bala na binuo sa Ford CD3 platform ay nagbibigay ng isang maaasahan at diskretong alternatibo para sa mga pang-araw-araw na paglalakbay. Para sa mga pang-estadong kaganapan, isang iconic na Rolls-Royce Silver Wraith mula 1952 ay isang makapangyarihang simbolo ng pambansang pagmamalaki. Kapag kinakailangan ang transportasyon sa himpapawid, umaasa ang Pangulo sa isang flota ng mga espesyal na inangkop na sasakyang panghimpapawid. Ang isang VC-1A, isang pasadyang Airbus A319 ay nakalaan para sa mga internasyonal na lipad na may katamtamang distansya. Para sa mas malalayong biyahe, ang isang KC-30, isang militarisadong Airbus A330-200 ay nagsisiguro ng ligtas at epektibong paglalakbay. Para sa mga panloob na paglalakbay, dalawang VC-2 Embraer 190 jet ang nagbibigay ng ginhawa at seguridad sa mas maiikling ruta. Javier Gerardo Mille, Argentina. Sa Argentina, kung saan maaaring magulo ang politikal na tanawin, ang seguridad ni Pangulo Javier Gerardo Mille ay sineseryoso. Kaya naman, ang kanyang proteksyon ay nasa ilalim ng Direktor General ng Seguridad Pangulo at Proteksyon ng Estado, isang espesyalisadong unit ng federal na pulisya ng Argentina. Ang elite na pangkat na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa Pangulo, kundi nagsisilbi rin bilang tagapagbantay ng pambansang seguridad. Sa isang bansa na may impluensya ng Argentina sa Timog Amerika at ang kanyang ekonomikong timbang, ang pagtiyak sa seguridad ng Pangulo ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na kapakanan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng panloob na katatagan at pagpapakita ng lakas sa internasyonal na entablado. Pagkatapos ng lahat, sa isang mundo kung saan mahalaga ang mga anyo, walang lugar
lugar para sa imahe ng isang mahinang pangulo, lalo na sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Tinitiyak ng Direktor General ng Seguridad Pangulo at Proteksyon ng Estado ang proteksyon ni Pangulo Mille na may isang flota ng mga mapagkukunan sa himpapawid at lupa na nakabase sa heliporto ng Isla de Marche. Ang pangkat ay may iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid mula sa MBB Bo 105 para sa magaan na misyon hanggang sa Eurocopter EC-145 para sa VIP transportasyon. Ang mga Cessna Citation jet ay ginagamit para sa malalayong biyahe habang ang iba pang mga sasakyang panghimpapawid ay tumutugon sa medikal na paglikas, paghahanap at pagsagip, paglaban sa sunog at taktikal na misyon. Kabilang sa flota sa lupa ng Direktor General ang isang kombinasyon ng mga sedan at SUV tulad ng Ford Focus at Ranger, pati na rin ang mga armadong sasakyan mula sa BDX at Dongfeng para sa mas malakas na proteksyon. Ang iyong arsenal ay sumasaklaw mula sa mga Beretta 92 na baril hanggang sa mga FN Minimi na machine gun na tinitiyak ang paghahanda para sa anumang banta sa integridad ni Pangulong Mille. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, Portugal. Sa Portugal, ang proteksyon ni Pangulong Marcelo ay isang pinagsamang misyon na pinangangasiwaan ng iba't ibang dalubhasang unit. Ang serbisyo ng seguridad ng Pangulo ay gumaganap bilang ang pinakamalapit na bilog ng mga bodyguard ng Pangulo na maihahalin tulad sa isang lubos na kwalipikadong pangkat ng personal na proteksyon. Sila ay patuloy na nagbabantay, pinoprotektahan ang Pangulo pareho sa mga opisyal na tirahan at sa mga pribadong kaganapan. Sumusuporta sa pangkat na ito ang Presidential Squadron ng Republican National Guard o GNR. Ang mga elite agent ng GNR ay bumubuo ng isang nakikitang hadlang sa paligid ng Pangulo sa panahon ng mga pampublikong pagtatanghal. Isipin sila bilang isang pader ng mga walang pagod na tagapagtanggol na tinitiyak ang seguridad ng Pangulo sa gitna ng mga madla at opisyal na seremonya. Ang mga puwersa ng seguridad na nakapaligid kay Pangulong Marcelo ay nagbibigay prioridad sa pag-e-equip ng kanilang pangkat ng isang iba't ibang arsenal upang siya ay maprotektahan ng mahusay. Matapos subukan ng iba't ibang baril, pinili nila ang Glock 19 dahil sa pagiging maaasahan at ergonomiko nito. Ang pagpipiliang ito ay pumalit sa mas lumang mga modelo tulad ng Walter PP na tinitiyak ang isang pare-parehong plataporma para sa mga ahente. Gayunpaman, ang kanilang armamento ay hindi lamang limitado sa mga baril. Kasama sa kanilang arsenal ang iba't ibang uri ng mga shotgun, submachine gun at machine gun mula sa mga kilalang tagagawa tulad ng Heckler & Koch, FN Herstal at Browning. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagbibigay daan sa mga ahente na umangkop sa iba't ibang pangangailangan sa operasyon na tinitiyak na sila ay naka-equip ng tamang lakas ng apoy para sa anumang sitwasyon na may kinalaman sa seguridad ng Pangulo. Volodymyr Zelensky, Ukraine. Ang papel ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa panahon ng kasalukuyang labanan na nagbago mula sa isang politikal na hindi gaanong karanasan na figura patungo sa isang simbolo ng katatagan na maihahalin tulad kay Churchill. Anuman ang magiging resulta ng kasalukuyang pagsalakay ng Russia, si Zelensky sa edad na 46 ay itinakdang maging isang pambansang bayani sa alaala ng Ukraine. Gayunpaman, ang pagiging komplikado ng labanan ay nangangailangan ng mas masinsinang mga hakbang sa seguridad para sa kanyang proteksyon. Ang pangangailangang ito ay tinutugunan ng Presidential Brigade Hetman Bogdan Khmelnytsky, isang espesyalisadong unit militar na responsable sa pagtiyak ng seguridad ng Pangulo ng Ukraine sa kanyang tungkulin bilang Komandante Supremo ng Sandatahang Lakas. Binubuo ng 5,000 mga profesional na may mataas na kasanayan, ang Presidential Brigade ay bumubuo ng isang hindi matatawid na hadlang sa paligid ni Pangulo Zelensky na nagbibigay ng tuloy-tuloy na proteksyon. Ang mga veteranong ito na may pinahusay na karanasan sa labanan ng Russia-Ukraine, lalo na nung labanan ng Bakhmut na inilunsad ng pagsalakay ng Russia noong 2022, ay mga pangunahing bahagi sa misyong ito. Si Haring Abdullah II, Jordan. Si Haring Abdullah II ng Jordan ay may malalim na kaalaman tungkol sa seguridad
seguridad na nagpapakilala sa kanya mula sa iba pang mga pinuno ng mundo. Bukod sa kanyang malawak na yaman, ipinakita ni Abdullah ang kanyang mga kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagkuha ng pamumuno sa mga espesyal na puwersa at elite unit ng Jordan na pinagsama-sama ang mga ito sa Joint Special Operations Command. Ang kanyang paghahanap para sa kahusayan ay nagdala sa kanya sa ranggo ng Major General at sa pagsasagawa ng mga espesyalisadong pagsasanay sa pamamahala ng mga mapagkukunan ng depensa sa American Naval Postgraduate School. Gayunpaman, si Haring Abdullah II ng Jordan ay nakasalalay sa mahalagang suporta ng Royal Special Guard Command ng Jordan, isang mahalagang unit ng sandatahang lakas ng Jordan. Organisado sa 2 brigada ng labanang infantry, isang seremonyal na honor guard, isang sentro ng pagsasanay at isang nakakabayong unit, ang elite force na ito ay maingat na istruktura. Ang mga brigada ng labanan ay kinabibilangan ng armored infantry, fire support at mga espesyalisadong batalyon ng air defense na tinitiyak ang komprehensibong proteksyon. Kinikilala bilang isa sa mga elite unit ng hukbong Jordanian, ang Royal Guard Brigade ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagprotekta sa Hashemite Royal Dynasty. Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng hari, ang Royal Special Guard Command ay kinabibilangan ng Special Security Group ng kanyang kamahalan na maihahambing sa US Secret Service na nagbibigay ng 20 per oras na proteksyon at seguridad sa mga opisina at palasyo ng monarko, si Joko Widodo, Indonesia. Ang aming susunod na lubos na protektadong pinuno ay si Joko Widodo na mas kilala bilang Jokowi. Siya ang ikapitong at kasalukuyang Pangulo ng Indonesia, isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng natatanging karanasan sa interseksyon ng politika at negosyo. Bilang prominenteng figura sa Partido Demokratiko ng Pakikibaka ng Indonesia, PDIP, siya ang naging unang Pangulo ng bansa na nagmula sa labas ng tradisyonal na mga bilog ng politikal o militar na elite. Sa kabila ng paglabag sa makasaysayang pattern, ang Pangulong Widodo ay nakatuon ang kanyang atensyon sa mga isyu ng pambansang seguridad. Ang Presidential Security Force ng Indonesia na tinatawag na Pasukan Pengamanan Presiden Paspampiris ay isang sentral at napakahalagang ahensyang ehekutibo sa loob ng pambansang sandatahang lakas ng bansa. Ang pangunahing responsibilidad nito ay tiyakin ang malapit na seguridad at mga tungkulin ng pagsasama sa Pangulong Widodo. Impara dito, ang Paspampiris ay mayroong kahangahangang arsenal na idinisenyo upang matiyak ang proteksyon ni Pangulong Jokowi. Kabilang sa mga kagamitan na available ay ang mga Heckler & Koch MP5 at MP7A1 na submetralhadoras, pati na rin ang mga Glock na baril na nagbibigay ng kinakailangang lakas ng apoy para sa mataas na antas na operasyon ng seguridad. Ang unit ay mayroon ding iba't ibang fleet ng mga espesyalisadong sasakyan, kabilang ang mga Mercedes-Benz S600 na limousine para sa opisyal na transportasyon ng Pangulo, pati na rin ang mga taktikal na sasakyan tulad ng Pindad Komodo at Inoa. Upang matiyak ang mabilis at episyenteng mobilidad, ang grupo ay gumagamit ng mga Yamaha FZ1 at Honda Goldwing na motorsiklo bilang armadong eskorta. At upang lalo pang magulat, ang Paspampiris ay mayroon ding cutting-edge na teknolohiya tulad ng Theodore na robot para sa mga pampasabog na idinisenyo upang neutralisahin ang mga banta ng pampasabog ng may katumpakan at episyensya. Samantala, sa Pilipinas, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kilala bilang PBBM o BBM ay nag-aangkin ng panguluhan na may political history na kinabibilangan ng isang termino bilang senador na nakaka-impluwensya sa kanyang diskarte sa pamamahala. Tagapagmana ng isang pamilyang pamana na minarkahan ng kontrobersyal na pamumuno ng kanyang ama at ang politikal na impluwensya ng kanyang ina, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagdadala ng isang natatanging pananaw sa mga isyu ng seguridad. Ang Presidential Security Group, PSG, ay ganap na may kakayahang protektahan ng Pangulo. Gamit ang isang arsenal na mula sa mga Glock na baril hanggang sa mabibigat na armas tulad ng FN MAG at ang arm blast na missile launcher, handa silang harapin ang anumang uri ng banta. Ang mga two-way trunk radios ng Motorola ay nagpapadali sa panloob na komunikasyon ng PSG at nag-aalok ng mga
feature ng encryption upang matiyak ang proteksyon ng mga sensitibong datos. Bukod dito, ang PSG ay nagpapatakbo ng isang magkakaibang fleet ng mga sasakyan na kinabibilangan ng mga motorsiklo, armored sedans, mid-size na mga kotse at armored personnel carriers na may mga high-end na modelo tulad ng Honda Goldwings, Audi A6s, BMW Series 7 at Toyota Land Cruisers na tinitiyak na ang mobility at seguridad ay laging magkasabay. Prince Albert II, Monaco. Si Prince Albert ng Monaco na ang yaman ay lumampas sa $1 billion ay may mga pag-aari sa Société des Bains de Mer, isang sentral na kumpanya sa industriya ng entertainment ng prinsipalidad, lalo na sa mga kasino nito. Ang malaking yaman na ito ay naglalagay sa kanya sa mga pinakamayayamang monarko sa Europa. Sa isang bank account na kasing solid ng kanyang sarili, natural lamang na ang seguridad ay isang ganap na prioridad. Kilalanin ang Compagnie des Carabiniers de France, ang unit ng infantry ng Monaco na kinikilala bilang isa sa mga iilang puwersang militar sa buong mundo na nagre-recruit ng mga individual mula sa iba't ibang nasyonalidad. Bagamat pinamumunuan ng Pransya ang depensa ng Monaco, ang maliit ngunit epesyenteng pangkat militar na ito ay tinitiyak na ang soberano at ang prinsipal na palasyo ay laging nasa mahigpit na proteksyon. Sa mga nakaraang taon, ang mga karabinier ay sumailalim sa makabuluhang modernisasyon sa kanilang kagamitan at mga sasakyan na nagpapalawak ng kanilang mga kakayahan sa operasyon. Kabilang sa mga bagong kagamitan ay ang pagsasama ng mga sasakyang naaayon sa iba't ibang pangangailangan ng misyon. Kabilang dito ang pagkuha ng 2 MOAG Piranha Fix, 6 na Peugeot P4S at 7 BMW R1200 RTPs na nag-o-optimize ng mobility at versatility sa iba't ibang senaryo. Sakop din ng modernisasyon ang armamento kung saan ang mga lumang rifle at revolver ay pinalitan ng mga high-tech na armas tulad ng M16A2 at Glock 17. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa pagprotekta kay Prince Albert, tanging ang pinakamahusay lamang ang sapat. Emerson Mnangagwa, Zimbabwe. Ang Presidential Guard ng Zimbabwe National Army ay isang espesyalisadong unit na may pananagutan sa mahalagang misyon na protektahan ang kilalang presidente ng Zimbabwe. Nakasalukuyang si Emerson Mnangagwa. Si Mnangagwa ay isang kilalang tao sa partidong ZANU-PF. Ang kanyang malawak na karanasan ay naglalagay sa kanya sa isang natatanging posisyon upang maunawaan ang mga nuances at hamon na likas sa kanyang posisyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Guardia Presidensyal, PG, ay nananatiling nakahanay sa layunin nitong tiyakin ang proteksyon ng Pangulong Mnangagwa. Sa isang kontinghente na binubuo ng dubuisang miyembro, ang Guardia Presidensyal ay nagsisilbing isang mahalagang haligi na ginagarantiyahan ang tuloy-tuloy na seguridad ng Pangulong Mnangagwa sa harap ng hindi matatag na sitwasyon sa Zimbabwe. Ang kahalagahan ng kanyang tungkulin ay pinatutunayan ng sunod-sunod na mga krisis na dinaranas ng bansa. Armado ng isang kahanga-hangang arsenal, kabilang ang mga pistola na Browning High Power at TT, mga submetralhadora na PPSH-41 at Sterling, mga asaltong rifle na AK-47 at AKM, gayon din ang mga precision rifle na Dragunov SVD. Sila ay nagpapanatili ng isang matatag at epesyenteng depensa. Ang arsenal ay kinabibilangan din ng mga light machine gun na RPD at RPK, General Purpose Machine Gun na FN-MAG at Ultimax 100, at mga heavy machine gun na PK at Browning M2 na tinitiyak ang kahandaan para sa anumang pangyayari. Natasa Perkmusar, Slovenia. Si Perkmusar, isang kilalang tao sa larangan ng batas, kinikilala sa kanyang ekspertisyo sa mga issue ng kalayaan sa impormasyon at mga malalaking kaso, kabilang ang mga kaso na may kaugnayan kay Melania Trump. Isang katutubo ng Slovenia ay gumawa ng kasaysayan ng maging unang babaeng na halal na pangulo ng bansa. Ang responsibilidad sa kanyang seguridad ay nasa kamay ng Spesyal na Inota Polisiya, SEP, o Unidad Espesyal ng Pulisya, ang pangunahing taktikal na puwersa ng Slovenia. Ang SEP ay may malawak na hanay ng mga armas upang protektahan ang Pangulong Natasa Perkmusar. Ang kanilang karaniwang kagamitan ay kinabibilangan ng tanyag na submetralhadora na HNK
MP5, mga asaltong Ripley na HNK HK406 at HK417 at ang asaltong Ripley na HNK G36 bukod sa iba pa. Gamit ang mga pistola tulad ng Sig Sauer P226 at Beretta M92 at isang seleksyon ng mga precision rifle na sumasaklaw sa TRG M10, Steyr, Blazer Tactical 2, Sig SSG 3000 at ang matibay na Barrett M82. Kabilang ang variant nitong M107A1, ang SEP ay handa na harapin ang anumang hamon at hindi maaring hindi banggitin ang light machine gun na Ultimax 100 na tinitiyak ang kakayahan ng tuloy-tuloy na putok sa mga critical na sitwasyon. Alin sa mga scheme ng seguridad presidensyal na ito ang mas epektibo sa iyong palagay? Ibahagi ang iyong opinyon sa seksyon ng mga komento. Bukod dito, para sa higit pang mga video na may kaparehong nakakaingganyong nilalaman, mag-click sa isa sa mga card na lumilitaw sa screen ngayon.